Magandang araw po sa lahat. Ngayon naman po ay tuturo ko sa inyo kung paano namin ginawa ang simple backdrop po ng baby shower balloon backdrop po. Ayan guys. So, ako na lang po ang gumawa nito kasama ng aking anak dahil hindi na po namin kailangan magdala din ng mga nakasama dahil maliit lang po ang aming gagawin backdrop, balloon backdrop para po sa baby shower ng ating client. Okay, so dito ang ginamit po namin na balloon ay kulay white at kulay light peach. And nagkaroon po tayo ng requirement as per customer need, requirement na teddy bear po. And apart from that, meron po tayong malaking balloon na ilang piraso lang, 3 pieces po ng dark peach. Parang highlight lang po yung balloon. So, ayan, nag-start na po tayong gumawa ng maliliit na balloon. So, usually po, ang ginagawa po natin, gumagawa po tayo ng grouping. Like, 7 balloon na magkakaiba po ang size. Ipagsasama-sama po natin yun. And then, ibang group naman po sa white. So, ganun lang po yung paggawa natin ng balloon. So, make sure na maging bilog-bilog po yung pagkakagawa din po ng ating balloon para maganda po yung kanyang appearance po. So, ayan. Nung ginagawa po namin ito, nag-require ang ating client na balloons na parang nakalagay ang ating teddy bear na para po siyang nasa cloud. So, ayan. White po yung ginamit natin na balloon dyan. And yet, nung na-set up na po natin yung balloon backdrop, naggawa po tayo ng maliliit na balloon para dun sa mga attachments. On top of that one, since ang mamadali na yung client, bago po kami maglagay ng mga attachment or dun sa mga balloons na pangpuno na, ay ginawa na rin po namin dito ang aming white blue textile po na require ng ating client na magiging parang entry po para dun sa ating welcome na baby. So, ayan guys, nagpagawa po siya dito. Bali, nirecommend ko po ang setup na to sa kanilang door. And then, ito po naman po ay nag-match po dun sa kanyang requirement. So, gumamit po tayo dyan ng organza na kulay light blue na textile. So, ayan guys. Tapos, naglagay po tayo ng board para po dun sa pangalan ng baby and some small stars po na in-attach natin sa kanya. Ayan, madali lang din pong gawin ito guys. Make sure na meron lang po kayong stick, yung wall stick na tinatawag natin na ginagamit po natin para pagkakabitan po natin ng mga dulo-dulo ng ating pong organza. So, yan. Madali lang din po namin natapos yan. At since mabilisan, kailangan po matapos natin ng 10 a.m. So, agad-agad din po namin natapos. So, yan. Buti na lang po at medyo matangkad-tangkad po tayo. Nagawan po natin ang paraan na umakyat po dun sa pinakadulo po ng ating pintuan. So, after po niya, naglagay na po tayo ng retouch dun sa ating backdrop na balloon. So, yan po. Naglagay po tayo ulit ng gold and some colors po ng light peach. Ayan. So, almost done na po tayo dyan. Naglalagay, dun po sa mga retouch po, naglalagay na lang po tayo ng 5 small balloons in a bunch. Tapos, ina-attach po natin dun sa mga areas na malalalim. So, para po maging maganda po yung kalalabasan. So, maging parang feeling lang po siya para dun sa mga malalalim na area. So, yan. I-fill up lang natin siya. Pero ang ginagamit po namin ay tigli-5 maliliit na balloons na lang. So, yan. Ganyan po. So, kung white po yung lalagyan natin, maglalagay din po tayo ng filling ng mga white. Kung sa light peach po ang gagamitin ang lalagyan natin, lalagyan din po natin ng light peach. So, ganun lang po yung technique. And then, yan. Tapos na tayo dyan, guys. So, ayan. Konting retouch na lang at matatapos na po tayo. Saglit lang po namin natapos yan. Mga 2 hours to be exact. Kasama na po yung sa door. So, ayan. Naglagay rin po tayo ng stars na gold. Parang mga attachment lang ng stars na gold. Yan. And then after that, naglagay na rin po tayo ng shinier. Yan. Yan yung pang shine sa balloon. Kasi usually po ang ating mga balloon po kapag pop up na po natin yan. Kapag wala po nitong shinier, nagiging dark na po yung kulay niya po, nagiging malabo na, hindi na po siya shiny. So, kailangan talaga natin maglagay ng shinier.
dun sa ating mga balloons para ma-maintain na kahit hanggang maghapon, shiny pa rin tignan yung ating mga balloons. So, ayan na. Mapapansin niyo po dun sa bandang mga dulo, meron po siyang patches. Ito po yung dark peach po dyan. So, naglagay lang po ako ng 3 para lang ma-highlight ko yung kulay ng white at saka yung light peach. So, ayan na po yung kinalabasan. Ayan na po. So, natapos na po ang ating backdrop po, balloon backdrop para po sa ating baby boy na welcome po nila. Ayan po. Tapos na po yan. And I hope na may naituro po ako sa inyo sa paggawa ng balloon backdrop po. So, yan. Madaling-madali lang po siya guys gawin. Ayan. Ayan naman po yung sa pinto. Ayan po yung kanilang entrance. So, yan na po. Sana nagustuhan niyo po ang aming balloon backdrop tutorial. Bye! Magandang araw po sa lahat. Ngayon naman po ay tuturo ko sa inyo kung paano namin ginawa ang simple backdrop po ng baby shower balloon backdrop po. Ayan guys. So, ako na lang po ang gumawa nito kasama ng aking anak dahil hindi na po namin kailangan magdala din ng kasama dahil maliit lang po ang aming gagawin backdrop, balloon backdrop para po sa baby shower ng ating client. Okay, so dito ang ginamit po namin na balloon ay kulay white at kulay light peach. And nagkaroon po tayo ng requirement as per customer requirement na teddy bear po. And apart from that, meron po tayong malaking balloon na ilang piraso lang, 3 pieces po ng dark peach. Parang highlight lang po ng balloon. So, ayan, nag-start na po tayong gumawa ng maliliit na balloon. So, usually po, ang ginagawa po natin, gumagawa po tayo ng grouping. Like, 7 balloon na magkakaiba po ang size. Ipagsasama-sama po natin yun. And then, ibang group naman po sa white. So, ganun lang po yung paggawa natin ng balloon. So, make sure na maging bilog-bilog po yung pagkakagawa din po ng ating balloon para maganda po yung kanyang appearance po. So, ayan. Nung ginagawa po namin ito, nag-require ang ating client na balloons na parang nakalagay ang ating teddy bear na para po siyang nasa cloud. So, ayan. White print ginamit natin na balloon dyan. And, yet na set up na po natin yung balloon backdrop. Nagawa po tayo ng maliliit na balloon para dun sa mga attachments. On top of that one, since ang mamadali na yung client, bago po kami maglagay ng mga attachment or dun sa mga balloons na pangpuno na, ay ginawa na rin po namin dito ang aming white blue textile po na require ng ating client na magiging parang entry po para dun sa ating welcome na baby. So, ayan guys, nagpagawa po siya dito. Bali, nirecommend ko po ang setup na to sa kanilang door. And then, ito po naman po ay nag-match po dun sa kanyang requirement. So, gumamit po tayo dyan ng organza na kulay light blue na textile. So, ayan guys. Tapos, naglagay po tayo ng board para po dun sa pangalan ng baby and some small stars po na in-attach natin sa kanya. Ayan. Madali lang din itong gawin ito guys. Make sure na meron lang po kayong stick, yung wall stick na tinatawag natin na ginagamit po natin para pagkakabitan po natin ng mga dulo-dulo ng ating pong organza. So, yan. Madali lang din po namin natapos yan. At since mabilisan, kailangan pong matapos natin ng 10 a.m. So, agad-agad din po namin natapos. So, yan. Buti na lang po at medyo matangkad-tangkad po tayo. Nagawan po natin ang paraan na umakyat po dun sa pinakadulo po ng ating pintuan. So, after po niya, naglagay na po tayo ng retouch dun sa ating backdrop na balloon. So, ayan po. Naglagay po tayo ulit ng gold and some colors po ng light peach. Ayan. So, almost done na po tayo dyan. Naglalagay, dun po sa mga retouch po, naglalagay na lang po tayo ng 5 small balloons in a bunch. Tapos, ina-attach po natin dun sa mga areas na malalalim. So, para po maging maganda po yung kalalabasan. So, maging parang feeling lang po siya para dun sa mga malalalim na area.
So, yan. I-fill up lang natin siya. Pero ang ginagamit po namin ay tigli-limang maliliit na balloons na lang. So, ayan, ganyan po. So, kung white po yung lalagyan natin, maglalagay din po tayo ng filling ng mga white. Kung sa light peach po ang gagamitin ang lalagyan natin, lalagyan din po natin ng light peach. So, ganun lang po yung technique. And then, yan. Tapos na tayo dyan, guys. So, ayan. Konting retouch na lang at natatapos na po tayo. Saglit lang po namin natapos yan. Mga 2 hours to be exact. Kasama na po yung sa door. So, ayan. Naglagay rin po tayo ng stars na gold. Parang mga attachment lang ng stars na gold. Ayan. And then after that, naglagay na rin po tayo ng shinier. Yan, yan yung pang shine sa balloon. Kasi usually po ang ating mga balloon po kapag pop up na po natin yan. Kapag wala po nitong shinier, nagiging dark na po yung kulay niya po, nagiging malabo na, hindi na po siya shiny. So kailangan talaga natin maglagay ng shinier dun sa ating mga balloons para ma-maintain na kahit hanggang maghapon, shiny pa rin tignan yung ating mga balloons. So, ayan na. Mapapansin niyo po dun sa bandang mga dulo, meron po siyang touches. Ito po yung dark peach po dyan. So, naglagay lang po ako ng 3 para lang ma-highlight ko yung kulay ng white at saka yung light peach. So, ayan na po yung pinalabasan. Ayan. Ayan na po. So, natapos na po ang ating backdrop po, balloon backdrop para po sa ating baby boy na welcome po nila. Ayan po. Tapos na po yan. And I hope na may naituro po ako sa inyo sa paggawa ng balloon backdrop po. So, yan. Madaling-madali lang po siya, guys, gawin. Ayan. Ayan naman po yung sa pinto. Ayan po yung kanilang entrance. So, yan na po. Sana nagustuhan nyo po ang aming balloon backdrop tutorial. Bye!